Magandang gabi, 30s. Alam nyo ba na noong 1994, merong isang skandalo na yumanig sa mundo ng Philippine showbiz. Pinag-usapan talaga to. Actually, hanggang ngayon This issue, which has gotten so big, ito 30 years later, ay nilulook back pa rin siya ng mga tao. At for some, buhay pa rin yung galit dito sa mga pangyayari na nangyari dito sa skandalong to. Sigurado ako na marami sa inyo na mga viewers natin ngayon yung pamilyar sa linyang take it. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na Manila Film Festival 1994 Scandal. Bago natin ipagpatuloy yung kwento, meron lang akong gustong linawin sa inyo. Hindi ito Metro Manila Film Festival, pero parang kadugtong siya. Pag-usapan natin, Manila Film Festival. Kilala rin sa tawag na Manila Tagalog Film Festival, ay isang taunang event na ino-organize sa Maynila. Tumatakbo ito ng 10 araw. Matagal siya mula sa Foundation Day ng Maynila tuwing June 24. Puro Philippine films lang yung ini-screen kapag sineselebrate ito. Siyempre, para pagyamanin pa yung pelikulang Pilipino. Nag-umpisa siya, napakatagal na, noong 1966 pa. Kinalaunan, huminto noong 1975, binuhay ulit mula noong 1991, at muling namatay noong 2004. Marami nagsasabi na precursor ito ng Metro Manila Film Festival. For context, para lang malaman po natin na ito ang pinaka-engrandeng patimpalak ng mga panahong ito, at dito mabubuhay ang pinakamalaking iskandalo. I think isa to talaga to sa mga top tier pag pinag-uusapan yung mga scandals sa Philippine showbiz. Imagine ninyo di ba pag Metro Manila Film Festival, may mga floats, talagang pinag-uusapan lahat. Everything is done to promote Philippine films at para kumita yung mga pelikulang yan. Nung time nila, eto yun. Okay. Manila Film Festival Scandal. Ang mga babanggitin ko, ang mga pangalan ng mga celebrities na kung saan iikot ang kwento natin ngayong gabi. Ito, sina Gabby Concepcion, Aiko Melendez, Edu Manzano, Rufa Gutierrez, Annabel Rama, Gretchen Barreto, at ang pinakamalaking gagampanan sa kwentong ito, si Lolit Solis. Babalik tayo sa taong 1994, June 22, 2 days bago ang Manila Day. Dahil panahon ito na wala pa yung social media, ika nga, diba? Talagang yung mga tao, sinusundan yung patimpalak na to and the entire event sa TV, sa radyo, sa dyaryo, para sa mga updates. Lalo-lalo na nung mangyari yung skandalo. Nagkaroon daw kasi ng dayaan. Kung totoo yan o hindi, makinig kayo. Hindi lang bastang dayaan kung hindi pineke ang mga totoong nanalo para sa Best Actor at Best Actress categories noong gabing to. Nako, eto na. Papasok na tayo doon sa tinatawag nilang Gabi ng Parangal. Alam na natin yan di ba? Ko-compare lang natin sa MMFF. Talagang may mga floats pa sila, ganon, di ba? Ganon din ka-engrande yung Manila Film Festival. So, tinatawag nila itong Gabi ng Parangal, and basically, ito yung araw na ina-awardan na ang lahat ng mga nag-shine sa linya ng mga pelikulang inilabas. Best Actor, Best Actress, alam na natin yan. Nung gabing yon, pasok na tayo doon sa ipepresent na yung Best Actor at Best Actress Isa si Rufa Gutierrez sa mga magbabasa ng winner para sa Best Actor category. Siya yung isa sa presenter. Kakatapos niya lang koronahan nito bilang 1993 Miss World Princess at talagang binuboost na yung career niya. I think importante rin sa context to na binuboost yung career niya at the time. So siya, kasama niya si Nanette. Ayan si Nanette. Sabay nilang sinabi, okay, para sa pelikulang Loretta, and the Best Actor is Gabby Concepcion. Okay, palakpakan yung mga tao. Go! Accept siya ng award. Speech siya. Okay, tapos, parang wala namang nangyaring kakaiba pa. For context, gusto ko lang din sabihin na si Rufa, yung leading lady ni Gabby Concepcion, sa palabas na top. Actually, pakita nga natin yung palabas. Ayan siya. Palakpakan yung mga tao.
And then, umakyat na yung mga bagong set ng presenters para sa Best Actress Award. Okay, alis na sila Rufa. This time, yung mga nagpe-present naman ay sina Gretchen Barreto. Tingnan yung reaction nila mamaya ha. Miss Mauritius, 1994, Viveka Babaji. Tapos, ang kapatid ni Rufa Gutierrez na si Rocky Gutierrez. Ayan siya. So, sabi na, binanggit na kung sino yung mga nominated. And the Best Actress is... Kinakabahan na lahat. Dinedelay nila, di ba ganun yun pag magsasalita kayo? Dinedelay nila para sabay-sabay magsasalita. Ayan na, binibitin ni Gretchen. Kung makikita nyo, binibitin ni Gretchen yung pagsabi para sabay silang magsabi ng winner. Pero, inunahan ni Viveka Babaji. Rufa Gutierrez, sabi niya, ganyan. Ngayon, kung makikita nyo, slow motion natin yung video ha. Makikita nyo, itong si Gretchen Barreto, tataka, parang, anong nangyayari? Tumitingin siya sa judges. Hala, tama ba yung nabasa ko? May ganon. Rufa Gutierrez! Congratulations! Alamin natin kung ano nangyayari dyan. Alam mo yung parang alam mo yung pag nagsasalita ka sa mata mo, tinatanong niya yung judge, anong nangyayari? Anong nangyayari? Pero sa mata-mata lang. So, umakyat na si Rufa doon sa stage para tanggapin yung trophy. Dito, maririnig na si Viveka na nagsasabi nung sikat na take it. Yun yung soundbite na tinatawag noon. Ang sinasabihan niya pala yung take it na yan ay si Rocky Gutierrez. Inuutusan niya na kunin yung papel na nakasulat, yung pangalan ng Best Actress na parang, kunin mo na to. Parang ganon. Report sa Chicago Tribune noong June 27, 1994 na nagsasabi eto na mag-umpisa yung misteryo eh. Nung umalis daw sa event, sina Gabi at saka si Rufa, nawala daw itong mga cue cards na to na hawak nila Gretchen Barreto, ganyan, kung saan nakalista yung mga panalo. Ngayon, eto na. Mag-uumpisa ng mag-question ang mga tao, si Gretchen Barreto, ang press. Kasi nakita nila Nakita nila yung reaction. Hindi naman yan, hindi papansinin, i-ignore. Merong something na nangyayari. Mga managers, showbiz reporters, galit na galit. Especially yung mga fans, di ba? Galit talaga yung mga fans. The true Best Actor and Best Actress. Okay. Meron na nangyaring dayaan nga talaga. Agad-agad, kumilos yung takuhan nung tinatawag nilang accounting firm para mag-tabulate ng mga boto. Okay, ganun yan, di ba? Pag parang may dayaan, bilangin ulit natin yung mga boto. Ang mayor ng Maynila nung panahong ito ay si Mayor Alfredo Lim. So sabi nila, Mayor, mali po yung in-announce. Hindi yan yung totoong nanalo. Binilang nila ulit at napag-alaman nila na ang totoong Best Actor ay una, si Edu Manzano para sa pelikulang Zacarias at ang pangalawang Best Actress naman ay si Aiko Melendez para sa pelikulang Maalaala Mo Kaya the Movie. Ngayon alam natin lahat na magaling na aktor at actress talaga itong dalawang ito, di ba? Ang tanong ngayon, ano yung totoo na nangyari at sino ang may kagagawan nito? Bakit kung makikita natin parang nagkakagulot, nagmamadali itong sila Gretchen, itong si Viveka? Ano yung nangyayari dyan? Bakit may confusion? Balikan natin yung mukha ni Gretchen. Merong confusion. Alam nyo mismong si Mayor Lim ang umakyat sa stage at nagsabi, meron pong nangyaring dayaan. Dayaan hindi miscommunication o hindi pagkakamali ng basa, kung hindi, dayaan. At this point,
Wala na rin naman lahat ng mga taong involved nung nagsasalita na si Mayor Lim. Tapos na rin yung TV coverage, pero hindi pa natatapos ang kwento. Nag-uumpisa pa lang. Gentlemen and ladies, there is a special announcement. Please stay while. We do not want an injustice and an unfairness to be committed here. Where is the SGB people? Will you make the announcement? Okay, based on our official tabulation done this afternoon, the best actor should be Mr. Edo Manzano, and the best actress should be Miss Aiko Melendez. Thank you very much. Gugulo ng gugulo simula dito Iniutos ni Mayor Lim na ipasaulit ni Gabi at Rufa yung mga trophies na natanggap nila sa Office of the Mayor, sabi nila by June 17, 1994. Sa isang video, makikita pa ang galit na si Lolit Solis dahil sa pangyayari. Hindi ko alam kung sila na yung tinuturo dito, sila na yung pinagdidiskitahan na may ginawang pagkakamali, no? Hindi ko kasi narinig yung mismong tanong, pero ayan, makikita natin galit siya. Bakit ganyan? Bakit ganito? Kine-question niya yung mga pangyayari ng gabing yun. Marami rin kasi talaga yung nagtuturo sa kanya. What do we gain from this? O gusto lang talaga ng Film Fest ang puro iskandalo, ha? Last year may iskandalo, anong December, ngayon may iskandalo na naman. And then, nagpagawa si Mayor Lim ng investigasyon sa nangyaring dayaan. Eto na, investigasyon. Bumuo sila ng tinatawag na fact-finding committee para imbestigahan ang lahat ng pangyayari. Meron 5 na konsehal yung members dito. At si Vice Mayor Lito Atienza, galing dun sa di ba yung Mahal Kong Maynila, siya yon. Siya mismo ang nag-spearhead ng komite. Just imagine kasi nakakahiya to para sa Maynila, di ba? Napakalaki nito, napaka-ingrande, and then malalaman nila na, ay, merong dayaan. Just imagine what it says about the Filipino film industry. Moreover, doon sa syudad ng Maynila, di ba? Ayaw nila yon. Okay. Merong isang video kung saan makikita natin na personal na isinauli ni Rufa Gutierrez yung award. Ayan. Ngayon, merong isang malaking pangalan na magbibigay ng kalinawan sa lahat. Siya ang magiging whistleblower. Sa isang interview noong June 25, si Gretchen Barreto ang nagbunyag kung sino ang mga may pakana sa buong pangyayari. Sabi niya, yung may pakana po, si Lolit Solis at si Annabel Rama. Sila po yung nandaya. For context, no, si Lolit Solis ang manager hindi lang po ni Gabi Concepcion, kung hindi pati si Nanette, na kasamang mag-present ni Rufa nung Best Actor Award. So ano yon? Inutusan ba sila? May kinalaman ba sila dito? Sila ba yung mga totoong nakakaalam nung laman ng cue cards? Parang ganon. Si Annabel Rama naman, of course, minamanage yung anak niya na si Rufa Gutierrez. Ito pa yung isang sinabi ni Gretchen. Alam niyo po, pinangakuan ako ni Lolit Solis. Sabi niya, ipapanalo niya ako sa mga susunod na award season. At mangyayari lang daw yung pagkakapanalo niya na yun kung tatawagin niya si Rufa bilang Best Actress. Ayaw niyang gawin to. Nagbibigay kalinawan doon sa reaction niya na surprise siya kasi inunahan nga siya, di ba, ni Viveka. Affirming to the truth of the fact of those statements you made in this document made before a police investigation. Papa. At sinabihan niya ako ng you have to do this favor. At tinanong ko naman sa kanya, ano yon? Sinagot niya ako, where was I? At sinagot naman ako nito ng tawagin mo yung pangalan ni Rufa as Best Actress. Ito ngayon yung tanong, may mga mananagot ba sa mga ginawa nilang kalokohan na to? Considered ba ito bilang isang krimen? Eto na. Ipapakilala ko sa inyo yung tinatawag na Film Rufa. At sa bandang huli, sa isang press conference, mismong si Lolit Solis ang umamin na ako po
ako po talaga yung mastermind sa lahat ng to. Sabi niya, kaya ko lang naman po ito nagawa. Kasi gusto kong pasayahin si Gabby Concepcion. Mahal na mahal niya raw si Gabby Concepcion at tinuturing na para niya ng sariling anak. Kaya niya ginawa. Tingnan niyo tong larawan na to. Kitang-kita kung gaano karami yung mga tao na interesado sa buong pangyayaring ito. Kaliwat kanan yung mga interviewers, cameramen, press na nakaikot kay Lolit Solis. Talagang ang ingay talaga nito at the time. Inamin na nga ni Lolit ang lahat ng kanyang ginawang pagkakamali. At in the end, humingi siya ng kapatawaran sa Maynila at sa publiko. Taliwas doon sa una niyang interview kung saan galit na galit siya doon sa mga tao na kumukwestiyon sa kanya at sa mga talents niya, di ba? Sila nakahawak doon. Hawak-hawak nila. Sila nag-aabot. Nandito Sino nag-aabot? ang mga taga-SGB. They were there at the backstage. They were the one. Hindi nila pinapahawakan kahit kanino yung envelope nila. Then after they announced the winner, saka ka magaganito. If they want, I can, gusto nila, 10 trophy bibigay ko kay Edo Manzano sa kay Aiko. Diba? What do we gain from this? O gusto lang talaga ng Film Fest ang puro iskandalo, ha? Last year may iskandalo, anong December, ngayon may iskandalo na naman. Nag-plead siya ng guilty sa korte. Hindi niya naman natinanggi at nahatu. Pero I think napagdesisyonan nila na parang siya na lang yung fall guy, ganon. Although siya yung mastermind, siya na rin yung fall guy. Para kasi importante yung imaging ng mga artista, di ba? At kung lahat sila maakusahan dito, ay lahat sila hindi kikita ng pera. I think si Lolit na lang yung fall guy para hula ko lang yan. And as time passed by, tama naman kasi napawalang sala yung 6 pa na akusado dito sa kwento na to. Matapos ang lahat ng kaguluhan, si Gabby Concepcion nagpasya na manirahan sa Amerika para siguro mas maging mapayapa na lang din yung buhay niya. Ngayon, magta-time skip tayo. Okay? Ang gulo talaga di ba? Nakita niyo naman. Napakagulo ng mga pangyayari. Titignan natin kung ano na yung nangyari sa kanilang lahat. Kung hindi ako nagkakamali, lagpas 3 dekada na rin, di ba? Matapos yung iskandalo na to. Where are they now? Unahin natin kay Gabby Concepcion. Bumalik siya sa Pilipinas noong 2008. Marami siyang mga naging teleserye sa GMA7. Lagi pinanonood ng nanay ko. Huli siyang sumabak. Yung nakita kong huling project niya, kasama niya si Marian Rivera. Ganun pa, sikat pa rin siya. Di ba? Ka-level niya si Marian Rivera dito. Para doon sa palabas na My Guardian Alien. Si Rufa Gutierrez naman, nagpatuloy sa pag-arte. Hanggang ngayon, sikat na sikat pa rin naman itong si Rufa Gutierrez. No? Nakikita pa rin natin siya sa mga It's Showtime, sa mga showbiz interviews, ganon. Nag-host siya. O yun nga, naging host din siya. Kinalaunan, dahil sa totoo lang parang very Kardashians kasi talaga itong sila na lagi may kinakaharap na kontrobersya yung pamilya nila pero lalo lang silang sumisikat ng sumisikat. Isa sa mga controversies na yon ay yung sa ex-husband niya si Yilmaz Bectas pero that's for another video if gusto nyo i-discuss natin. Si Edo Manzano naging vice mayor ng Makati at namuno sa Optical Media Board mula 2004 to 2009. Naging isa rin siya sa mga pinakasikat na game show host ng Pilipinas para dun sa Game Ka Na Ba? Okay. Sa ngayon, kasali siya sa teleseryeng Lavender Field bilang si Vittorio Buenavides. Isa pa rin napakagaling na aktor sa totoo lang. Kapareho niya ang naging buhay ni Aiko Melendez na naging konsehal naman ng 2nd District ng Quezon City. At nakikita ko pa rin na nagte-trending itong si Aiko Melendez kasi magaling talaga to. Especially dun sa character na ginampanan niya just a few years ago, yung Wildflower. Ayan, di ba lagi silang trending nun? Si Annabel Rama naman, marami pa rin mga hinahandle na talents. Nagkaroon din siya ng palabas kasama yung anak niya si Rufa Gutierrez. Monster Mom ata yung title kung hindi ako nagkakamali. Lumalabas din siya sa Gandang Gabi Vice at mga interview. Hanggang ngayon relevant pa rin talaga itong pamilya na ito. They even had their own show na It Takes Guts to Be Gutierrez. Si Rocky, napapasama sa mga teleserye. Although hindi siya kasing sikat ng mga magulang niya at ng mga kaibigan niya, ay ng mga kapatid niya, hindi na rin kasi siya naging active sa mundo ng showbiz. Si Nanette, umalis naman sa showbiz noong 2002, pero naging founder at direktor ng kumpanyang Generation Hope. Medyo maganda yung kanyang mga advocacies
Si Viveka, ito siya yung pinaka masalimuot ang naging kaganapan kasi June 25, 2020, katagpuan siya nakabigti sa loob ng apartment niya sa Mumbai, India. Grabe. Actually, parang ang gandang talakayin nito sa mga susunod na video. Marami nagsasabi na dahil raw ito sa depression niya matapos makipaghiwalay sa Indian boyfriend niya. Halos lahat naman sila naging normal yung buhay matapos ang skandalo. Bukod dun lang kay Viveka. Pero ang pinakakinutya talaga ng mga tao ay si Lolit Solis. Buhay na buhay talaga siya, no? Sa mga GMA showbiz shows, ganyan. Ngayon, hindi ko lang kung may project pa po siya, no? Pero yung mga Star Talk, ganyan. Kasi mamaanghang talaga siya magsalita eh. Kaya kinukuha siya kasi ma-rating talaga ito. Medyo villain, no? Villain yung tingin sa kanya. Recently, napaaway naman siya kay Vice Ganda kung saan villainized na talaga siya. Kasi sobrang daming fans ni Vice, di ba? At marami nagsasabi na si Lolit Solis talaga yung mali sa mga ganitong mga sitwasyon. Pero makikita po natin na pagdating sa mga talents niya, talagang nakikipag-away talaga siya para protektahan. However, meron siyang naging isang Instagram post. Nakita ko po, no? June 21, 2017, nag-post siya. Sabi niya, kahit kailan, hindi niya makakalimutan yung controversy kapag sumasapit daw yung araw ng Maynila every year. Ito yung sabi niya ha, for life, pagsisisihan ko ang nagawa ko at never kong ma-forget that night, sabi niya. Ito pa yung sinabi niya, curious ako. Kaya nababack-upan lang yung conspiracy theory ko na sinasabi kong meron pang may nangyayari. Sabi niya, sasabihin ko lahat ang katotohanan sa nangyaring scam. Para na rin, wala yung bigat sa dibdib ko. Nakakaano, di ba? Meron pa talaga eh. Naniniwala ako na meron pa talaga eh. May kulang pa sa kwento eh. At very convenient na si Lolit Solis lang yung nag-suffer. Very convenient na bigla siyang umamin, di ba? Imbis na i-stretch. Kasi pag naniniwala kang, di ba, na wala ka talagang ginawa, paglalaban, di ba? Anyway, naniniwala ako na marami pa tayong malalaman dito kay Lolit Solis. Sana sabihin niya pa. Eto ngayon yung question of the day natin. Lalayo tayo. Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa mga gusto na manalo ng 1,000 Gcash giveaway. At promote ko lang din po yung Instagram ko at saka yung TikTok. Like at share nyo naman po yung mga post ko doon. Eto na! Ngayong papalapit ang Metro Manila Film Festival. Meron na namang scandal, di ba? Kamaris Rakal naman. Alin sa mga entry ang gusto mong panoorin? Sobrang ganda lahat ng entry. In fairness ngayong taon. Anyway, yun lamang po. Ito si Clara the Third. At ito ang aking kwento. Magandang gabi, 30s.